Alright, yan. Isang magandang gabi po para sa ating lahat. Ito po ang ating financial literacy webinar at ito po yung binibigay po natin every Sunday and every Wednesday at 8 p.m. Laging tatandaan, financial education is not just for the wealthy. Ito po ay para sa ating lahat. Okay? So, sa lahat po, lalong-lalo na sa ating mga guests, welcome to IMG or International Marketing Group na kung saan po ang IMG po ay nagbibigay o nag-offer about total financial solution. Okay? So sa lahat po, lalong-lalo na sa mga first time na makaka-attend po ngayon, okay, huwag po kayong bibitaw. At after po ng ating presentation, ay pwede po kayo makapag-claim ng libreng 20,000 na personal accident insurance. Napakalaking tulong po yan, no? Para sa ating lahat. And let us begin with our opening prayer. Yan, let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. All together, sabayan niyo po ako. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, amen. So once again, welcome to International Marketing Group or IMG. At ito po yung mission na ginagawa po natin para sa lahat ng mga kababayan natin na maturuan, matulungan ang 30 million Filipino families all over the world. Ito yung ating global financial literacy campaign para sa lahat po ng ating mga kababayan. And as of now, meron na po tayong natutulungan na more than 70 million Filipino families all over the world dahil dito sa ginagawa natin na global financial literacy campaign. Ito yung binibigay natin na membership orientation, world innovation meets inspiration. Sa buhay natin, alam natin napakaraming mga problema, no? Pero of course, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Napakaraming mga challenges. Pag-usapan natin, ano ba yung mga challenges na pwede nating maranasan. Okay? Ito, meron tayong ipapakita rito na four major areas. At yung number one nga po, ito yung tinatawag natin na uncertain labor market. Walang forever pagdating po sa trabaho natin. Dahil time will come, no? Ay magre-retiro tayo at ang pinaka-challenge po dito, kapag nawalan po tayo ng trabaho, mapapansin niyo po ngayon, napaka-high-tech na po natin, na kahit walang physical na worker na magtatrabaho, pwedeng gawin ang isang trabaho, Pag pumupunta kami sa ibang bansa, pagdating pa lang sa airport, makikita mo yung machine na umiikot na nagbabacuum, pero wala pong tao yun, kundi machine. Instead na ang gumagawa dapat doon is yung worker, na siya dapat yung may trabaho. What if dumating yung panahon na isa ka sa mga mawawalan ng trabaho dahil dito sa mga to. Although may advantage din naman, pero ang pinakamahalaga dito, anytime na mawalan man tayo ng trabaho, kailangan naka-ready tayo. Dapat nakahanda ka na hindi ka iiyak kahit sasabihin sa'yo ng boss mo, o bukas wala ka ng trabaho kasi meron tayong bagong machine. Diba? So, malaking epekto ito, lalo na sa atin, kung wala tayong sapat na savings, wala tayong sapat na investment, wala tayong sapat na emergency fund. So, napakalaking challenge yan, para sa ating lahat na pwedeng maranasan. Okay? Pangalawa, ito yung sinasabi natin na low savings and high debt. Trabaho ka ng trabaho, wala ka namang pera. Di ba? Trabaho ka ng trabaho, baon ka naman sa utang. Napakalaki ng impact nito.
lalo na pagdating ng ating retirement year, no? So, dalawang senaryo yan pagka hindi tayo naghahanda para sa ating retirement, no? Dalawang senaryo ang pwedeng mangyari kung wala kang pera, okay, pagpapasapasahan ka. Pero kung napag-ipunan mo yan, pag-aagawan ka. So, wag nating hahayaan na hindi tayo makakapag-ipon, no, habang malakas ka, habang may opportunity ka, habang may income ka, no? Napakasakit isipin na wala ka na ng utang, baon ka pa sa wala ka na ng savings, baon ka pa sa utang. Okay, pangalawang challenge yan. Pangatlo, ito yung tinatawag natin na the high cost of education. Alam naman natin na pag meron tayong mga anak, time will come magka-college yan. So, obligasyon ng isang magulang na paghandaan, no, yung college fund ng ating anak para pagdating ng panahon, hindi yan challenge para sa iyo kung napaghandaan mo. Hindi mo sasabihin sa anak mo na, anak, wag ka na munang mag-aral kasi walang pera si mama at si papa. Di ba? Kasalanan na natin yan kung hindi natin napaghandaan sa tagal ng panahon bago mag-college yung anak natin. Di ba? Kaya the best time na napakagandang paghandaan is yung ngayon, habang bata pa yung anak mo, ito na yung pinaka the best time na ihanda mo, no, paghandaan mo yung kanyang college fund pagdating ng panahon. Isang challenge yan. And pang-apat, ano, increasing cost of living, ito yung nararanasan ng karamihan, ano, yung pagtaas ng mga bilihin, no, every month, every year. At kung laging tumataas yung mga bilihin at hindi sumasabay ang iyong income, okay? Ibig sabihin po, bumababa yung purchasing power ng iyong kinikita. So mapapansin mo, every time na mag-grocery ka, every time na may bibilhin ka, kung hindi sumasabay yung income mo at tumaas yung mga bilihin, okay? Mapapansin mo parang kokonti na lang yung nabibili ng income mo, no? Na dati naman is medyo sapat naman, no? So, what if, no, lalo na pag nagkaroon pa tayo ng emergency, no? Walang ibang option minsan, no, kundi mangutang. Okay? So yan din yung reason minsan, ano, na ang hirap mag-ipon dahil kulang yung sweldo, tumataas yung mga bilihin, di ba? What if pag nagkaroon tayo ng emergency, hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi pwedeng magkasakit. Kung nandyan na yan, di ba? So kailangan mapaghandaan natin itong mga challenging future na to. And you know what? Even in a thriving country like the United States, no, marami yung mga nagre-retired pa rin na walang sapat na retirement fund. How much more, no, dito sa Pilipinas na hindi tayo natuto when it comes to financial education. So ano yung kailangan natin gawin? Kailangan paghandaan, no, and control your future because the future is in your hands. Hindi yan nakasalalay sa government natin, sa employer mo, nasa sa ating mga kamay pa rin yan. So, if you know how to make money, ibig sabihin, may trabaho ka. Pag may trabaho ka, of course, no, meron kang income, no? Alam mo paano gumawa ng pera. So, kung meron kang trabaho right now, then aralin mo how to save money, yung mag-ipon, no? Yung tamang paraan ng pag-iipon. At the same time, hindi ka lang basta mag-iipon, no? Hindi mo lang basta ilalagay yan sa savings mo, no? Kundi palaguin mo yung kinikita mo, palaguin mo yung iniipon mo, accumulate money. And pahalagahan mo yan, alagaan mo yan, protectionan mo yan, protect your savings and investment para hindi sa isang iglap mauubos yan. Paano? Be your own money manager. Understand how money works and make money work for you. Kailangan makapag-build tayo ng ating tinatawag na solid financial foundation. Kailangan meron kang healthcare. Healthcare na ito yung sasagot mo anytime na magkasakit ka. Hindi yung savings mo, hindi yung investment mo, no, ang pambayad mo sa ospital, kundi yung healthcare mo. So napakahalaga na pag nag-iipon ka, nag-i-invest ka, dapat meron kang protection. Protection mo yan para sa sarili mo yung pagkakaroon ng healthcare. And of course, no, dahil nagtatrabaho ka, kanino ka ba nagsasacrifice, di ba, para yan sa pamilya mo. So kailangan protectionan mo din yung pamilya mo. Aside yung sarili mo, kailangan may protection din yung pamilya mo. Ito yung pagkakaroon natin ng life insurance, no? Huwag po tayong maging allergic sa life insurance. Then manage po
ang ating utang, bawasan natin yung ating liability. Yan po yung kagandahan, no? When it comes sa IMG, hindi ka tuturuan mangutang, kundi tuturuan ka paano ka magmamanage ng utang. At para maiwasan natin yan, kailangan makapag-build tayo ng ating tinatawag na emergency fund, no? Ang ating emergency fund, meron tayong formula, 3 to 6 months, no, ng ating monthly income, yan dapat yung laman ng ating savings account. And dito natin masasabi na pwede na tayong makapag-build up ng ating solid na savings and investment kapag may healthcare ka, may insurance ka na, walang utang, may emergency fund, masasabi mo solid na ang iyong investment. Yan yung kagandahan, ano, yan yung napakagandang advantage sa ginagawa po ng IMG, sa tinuturo po ng IMG para sa lahat ng mga Pilipino. And you know what, no? Meron tayong tinatawag na transformative era. Ito yung DIY, do it yourself, no? Sa ngayon, kahit nasaan ka, kahit nasa bahay ka nga, pwede kang mag-shopping. Kung gusto mong mag-flight, pwede kang book ng ticket mo, di ba? DIY. Yan yung napakaganda ngayon kasi do it yourself, no? Ganon din po sa IMG, ano? Pwede natin gawin yung DIY, no? Pwede mong gawin na DIY na makapag-ipon ka, makapag-invest ka, and you know what, na marami tayong mga kababayan na nasa ibang bansa ang natulungan na ng IMG dahil po sa mga benepisyo, no? Dahil po sa mga benefits na meron tayo sa IMG. Number one na benefits kasi natin yan, yung matuto ka when it comes to financial education, yung magkaroon ka ng access sa ating mga financial services, yung magkaroon ka ng support, no? Paano ba yung gagawin mo? Maka-discount ka sa ating mga financial services, gusto mo ng other source of income, pwede mong gawin ang IMG. And you know what? You can learn and earn in the financial industry. And eto, no? Marami yung mga kababayan natin, ano, aminin man natin o hindi, nakapokus lang sa pagtratrabaho. Ibig sabihin, pag nakapokus ka lang sa pagtratrabaho, nakapokus ka lang sa active income, no? You work hard for the money. And dito sa IMG, tinuturo natin, no? Do you know how money works? Meron tayong X-curve concept na tinuturo po dito sa IMG. Ano yan po yung X-curve concept na which is ito yung tinatawag natin na dalawang linya, isang linyang pataas, isang linyang pababa. Mostly, pag bata, walang ipon. Malaki yung responsibility, stress, generally less secure tayo. So, ano yung kailangan mong gawin? So, ngayon pa lang, kailangan pinapataas mo na yung savings and investment mo. Para sa ganon, no, habang pinapataas mo yan, yung responsibility mo sa buhay, bumababa yan. Para pagtanda mo, generally more secure ka. Bakit? Meron kang passive income. Kaya yung active income na meron ka right now, convert mo na yan into passive income. Okay? So habang nagtatrabaho ka, dapat meron kang protection sa family mo. No? So paano ba i-compute yan? Okay? Meron tayo, alam nyo, meron tayong tatlong if. What if I die too soon? What if I live too long? What if nagkasakit ka? Now, pagdating sa insurance coverage, meron tayong tinatawag na formula, no? Ito yung the 10-20 rule, no? Magkano ba dapat yung kailangan mong insurance coverage? Mamaya ipapakita ko rin yan para at least mas klaro po para sa ating lahat, no? So, sample natin. Kung kumikita ka ng 20,000 a month, magkano dapat yung life insurance na meron ka? So, pag kinompute mo yan, 20,000 times 12 months, yan yung annual income mo, 240,000. Times 10, yan yung tawag na the 10-20 rule. Times 10, that is 2.4 million. So sa madaling salita, pag kumikita ka ng 20,000 every month, dapat meron kang life insurance coverage na 2.4 million pesos. At kapag sa retirement naman, times 20, so dapat meron kang 4.8 million pesos na ah, na 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 investment, no, para pagtanda mo yan yung gagamitin mo, no, yan yung gagamitin mo pag tumanda tayo, at least hindi ka kaawa-awa. Yun yung kagandahan, no, when it comes sa IMG. Pag natuto ka, mapapaghandaan mo pag nagkasakit ka, pagka kinuha ka ni Lord ng maaga, o kaya pagtanda natin, happy yung retirement natin dahil napaghandaan natin. Hindi yung habang buhay magtratrabaho ka at sasabihin mo pag nag-retire ka, kahit matanda ka na, kaya ko pa naman eh.
Kaya hindi po yun yung tamang rason, no? Kailangan happy dapat yung ating retirement. And you know what? What do wealthy people know that normal people don't? Marami na nagtatanong na bakit ang mga mayaman, lalo pong yung mayaman, alam po nila paano sila mag-i-invest, saan nila ilalagay yung pera nila, alam nila yung magic of compounding interest. So dito, makikita natin ito po isa na-discover po ito ni Albert Einstein, yung number 72 na pwede mong gamitin, no, para malaman mo kailan dodoble yung investment mo. Like, let's say for example, nakakita tayo ng 4%, no? So, nakakita tayo ng 4%, doon natin nilagay yung 100,000, no, yung 100,000 natin. Okay? So at the age of 29 nilagay mo yan at binigyan ka ng 4%. So paano mo malalaman kailan dodoble yung 100,000 mo? Gamitin mo yung number 72, i-divide mo sa 4%, every 18 years dodoble yung 100,000 mo. So kung 29 ka nag-start but plus 18 years, at the age of 47 mo, yung 100,000 mo dumoble naging 200,000 pesos na. So pagdating mo ng 65, retired ka na, yung 200,000 mo dumoble, that is 400,000 ang iyong retirement. Eh what if nakakita ka ng mas malaki sa 4% and that is a 8%, no? So mapapansin mo, every 9 years dodoble yung 100,000 mo. So pagdating mo ng 65, meron kang 1.6 million pesos. Eh what if meron pa palang mas malaki dyan? And yung nakita natin is 12%, nasa mutual funds. So every 6 years, dodoble yung 100,000 mo. So pagdating mo ng 65, meron kang 6.4 million. Eh pare-pares lang naman kayo ng edad nung nag-start kayo. Pare-pares lang naman kayo ng sinimulang investment, no? Pero bakit mas malaki itong investor tree? Dahil pag nag-retired siya at the age of 65, meron siyang 6.4 million dahil nakakita siya ng mas mataas. So bakit ang mga mayaman, lalo yung mayaman, alam nila kung saan dapat magpalago ng kanilang investment, no? So dapat alamin natin kung saan dapat natin ilalagay yung ating kinikita, kung saan dapat tayo magpapalago, no? So ano napansin nyo? Lamang ang may alam. Tama? Okay? So iyan po yung advantage ng marunong. Okay? Then do you know about the high cost of education? Ito yung binabanggit natin na habang bata pa yung mga anak mo, kailangan ito na yung magandang pagkakataon na makapag-ipon ka, makapagpalago ka ng para sa kanyang college. So, kailangan alagaan natin yung mga anak at paghandaan natin yung kanilang college fund. So, take charge of your children's future. And do you know about life insurance, no? Napakaraming klase ng life insurance, pero dapat aware tayo, no? Pagdating sa insurance na kinukuha natin. Dapat klaro, magkano ba insurance coverage ko dito? Pag namatay ako, magkano ba makukuha ng family ko? Pag nag-matured, magkano ba makukuha ko? Pag nagkasakit ako, may makukuha. Dapat klaro. Yan yung kagandahan, no? When it comes to IMG. Dahil pag IMG member ka, no, pag IMG member ka, tinuturo lahat yan no? Ano ba yung pinakamurang insurance? Ano ba yung kailangan natin na insurance? No? So dapat klaro, and of course dapat klaro din sa iyo kung ikaw ay insurable pa or hindi na. At pag kumuha ka ng insurance, make it sure wag mo itatago yan sa cabinet. Dapat alam yan ng family mo para if something happen, no, alam nila na meron silang makukuha. Okay? So, you can learn how to properly protect your family and protect your future. Ito sa IMG, tinuruan ka ng mag-ipon, mag-invest, magpalago ng iyong kinikita. And ang napakahalaga, yung maproteksyonan natin yung future natin para pagdating ng panahon, pag kinuha tayo ni Lord, no, meron tayong peace of mind na alam natin na kahit underage pa yung mga anak natin, alam natin na mapupunta sa kanila yung pinaghirapan natin para hindi sila mag-aaway-away na sasabihin ng kapatid na akin tong bahay, sasabihin ng isa akin tong business, sasabihin ng isa akin yung mga bukirin, yung farm, di ba? Maganda lang na-protectionan natin sa pamamagitan ng pag-create natin ng ating tinatawag na will and trust testament o kaya corporation. So the question is, do you have a will? No? Yan po yung isang advantage, no? So it's good to have your wishes documented so they can be carried out. And you know what? Do you know about long-term care? Ito yung sumasagot doon sa ating
Pangalawang if na, what if I live too long? Paano pag binigyan ka ni Lord ng mahabang buhay? Sino ang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo? No, so dapat meron tayong long-term care para anytime na magkasakit tayo, kahit matanda na tayo, meron tayong gagamitin pambayad sa hospital. Hindi yung iaasa mo yan sa mga anak mo, hihingi ka lang tulong kasi sabi, ay matanda na ako eh. Wala na kasi akong trabaho eh. Di ba? Kaya yung the best time na mapaghandaan natin yan is now. Okay? So yung long-term care na yan, yan yung mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. Okay, mamay papakita natin gaano ba kaganda yung ating long-term care. And ngayon pa lang, you can prepare for your golden years. Now, alamin natin, dalawa po ang klase ng healthcare, no? Meron tayong tinatawag na short term at meron tayong tinatawag na long term. So dapat parehas meron ka, no? The best no na parehas meron ka, which is itong short term, ito yung kadalasan binibigay na benepisyo ng ating mga company, just like sa mga government employees po natin right now, ano, na meron silang 7,000 na medical allowance na pwede nilang ikuha ng short term. So ito yan, yung ating short term. Okay, so kung meron kang short term, since libre yan, bigay ng company, bigay ng government, no? Then, ito yung magandang pagkakataon na makapag-start ka na rin ng long-term care mo. Para sa ganun, kapag wala ka na sa company, wala ka na sa trabaho mo, pag nag-retired ka, meron ka pa rin healthcare na magagamit dahil meron kang long-term care. Ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? No? Pagdating po sa short term, number one, renewal is not guaranteed. Pag sa long term, guaranteed po yung renewal. Okay, pangalawa, sa short term, nag-i-increase po yung premium. So every year, yearly mo yan nire-renew. Sa Kaiser, sa long term, 7 taon lang itong babayaran, covered ka na for 20 years. Sa short term, maliit lang yung insurance, yung iba wala pang insurance coverage yan. Sa long term, merong 4 na insurance benefit. Ito yung may life insurance ka na, accidental death, waiver of installment, waiver po installment due to permanent disability. Ayun yung isang advantage ng long term dahil naka-insured ka. Pangapat, no? Pag hindi mo nagamit yung short term mo, wala na, tapon na. Sa long term, pag hindi mo nagamit, mag-accumulate. Then, number 5, no return of premiums. Sa short term, pag hindi mo nagamit yan, okay, hindi babalik sa yan. Kaysa sa long term, pag hindi mo nagamit, ibabalik yung 85% ng total premium na binayad mo. Right? Then, ang short term, mako-cover ka lang hanggang age 60. So, pag nag-61 ka na, hindi ka na pwedeng mag-renew. Sa long term, so kahit beyond 60 years old ka, pwede pa rin. Okay? Then, sa short term, pre-existing illness is not covered during the first year. So, kahit anong short term, no, na pag regular short term, after 1 year, dun pa lang mako-cover yung pre-existing. Sa long term naman, mako-cover yung pre-existing after mabayaran natin. So on the 8th year, then onwards, covered na yung ating pre-existing. Sa short term, not flexible, not transferable. Okay? Sa long term, flexible siya, transferable, upgradable. Yan po yung advantage pagdating po sa long term. Number 9, reinstatement is nasa 30 days lang. Pwede kang mag-reinstatement. Pag hindi mo nagawa, wala na. Sa long term, kahit wag mo lang palampasin ng 2 years, pwede pang makapag-reinstatement. No? Then sa short term, yearly, continuous yan. Magre-renew ka. Pag hindi ka nag-renew, wala ka ng healthcare. Sa ating Kaiser, 7 years mo lang itong pag-iipunan, covered ka na sa loob ng 20 years. Yan po yung advantage, no, ng ating long term. So parehas maganda, no? Short term man o long term, right? Then, do you know about long term care? Ito yung kailangan natin mabigyan ng solusyon. Ano, what if I die too soon? Okay, dapat meron tayong life insurance. What if I got sick? Dapat meron tayong healthcare. And what if I live too long? Dapat meron tayong investment. Ito yung tinatawag natin na 3 major financial needs. So, which is, ito yung sinasagot na, no? What if, no? Na itong if natin na to, ay sasagutin na yan ng ating Kaiser Ultimate Health Builder. Dahil ang ating Kaiser, sumasagot na yan sa ating healthcare for hospitalization, meron na siyang insurance, meron na siyang investment, no? Para sa ating retirement. Now, tignan natin yung benefits ng pagkakaroon natin ng 3-in-1 savings plan. Example, no?
lahat tayo, no? Lahat po ng mga nandito right now, ang kinuha natin, let's say for example, yung K100 plan. Ito yung plan name, no? May itong lowest plan natin, K45 up to K1 million. And let's say for example, K100 yung kinuha natin, no? Para at least meron ka ng healthcare insurance at investment. Now, magkano ang insurance coverage natin, no? Dito sa ating K100 plan, 450,000. So, ibig sabihin, kung meron kang K100 plan, natural death ang naging cause of death as long as nakadalawang taon na tayo ng pagbabayad, ay meron pong claim na 450,000. Ito po yung makukuha ng ating beneficiary kapag natural death as long as naka 2 years na tayo ng pagbabayad. And anong mangyayari sa plan? No? Anong mangyayari sa plan? 2 years pa lang nababayaran. No? So, yung policy, may transfer na yan, may papamana, yun yung magandang term eh. May papamana na yan doon sa ating primary beneficiary. Fully paid na. So, sa kanya na may papangalan. At kapag nag-mature the plan, makukuha pa yung maturity value nito na 1.1 million pesos. So, walang nasayang. Tatlong benefits pa rin nandyan. What if kapag accident po yung naging cause of death, times 2. Times 2 ng ating insurance benefit ang makukuha ng benefit ng ating beneficiary, no? So, yan. So, times 2 ng insurance benefit ang makukuha ng ating beneficiary. So, 450,000 times 2, that is 900,000 pesos. What if isang taon pa lang nagbabayad? No, isang taon pa lang nagbabayad, then na-aksidente, namatay. So, merong claim na 900,000 based sa ating K150, K100 plan, no? Kahit 1 year pa lang na nagbabayad. So, anong mangyayari sa policy? Ganun pa rin, may transfer sa primary beneficiary, fully paid na, at kapag nag-mature ang plan, no, makukuha pa rin yung 1.1 million pesos na maturity value nito. And sa ating K100 plan, okay, meron itong hospitalization coverage. Meron ka na ditong 60,000 na pwedeng magamit for inpatient. So during the paying period, covered po ang inpatient benefit. At sa K100 plan, meron ka ng 60,000 annual benefit limit. Kasama na dyan yung 1,000 pesos para sa ating room and board. And you know what? Kapag hindi ka nagkasakit, thanks God, then ibabalik ni Kaiser yung 85%, no, yung 85% na binayad, no, na binayad po natin, and that is 350,000 pesos. At kapag nag-mature yan, yung 350,000 pesos, kasama yan, take note, kasama yan dito po sa 1.1 million pesos na maturity value nito. No? So, pag later on, pag meron po tayong mga clarification, just let me know after po ng ating orientation. So, sa lahat po ng mga may clarification, just chat nyo lang, comment nyo lang po dyan, no? Para masagot po natin agad mamaya. Alright? So, yan po yung ating question. And, lagi nating tatandaan, yung ating 6 step to financial security. Number 1, kailangan increase your cash flow. Lalo na pag lagi mo sinasabi na kulang yung kinikita ko, increase mo yung cash flow mo, no? Number 2, manage your debt. Dapat walang utang. Number 3, mag-create tayo ng emergency fund, no? Then, number 4, dapat meron tayong proper protection. Mag-build tayo ng long-term savings and preserve your state para hindi po sayang yung ating pinaghirapan. So, 6 step to financial security. And ito po tayo, a total financial solution na which is sa IMG, hindi lang po yan puro seminar, hindi lang po yan puro training. So, lahat po ng mga tinuturo ng IMG is napakadali po natin may execute. So, once na IMG member tayo, meron na tayong access sa ating healthcare, sa life insurance, non-life insurance, investment sa stock market, real estate, and other allied services. No, one-stop shop financial brokerage company na po tayo. And sa IMG, para sa lahat ng mga nagtatanong, ano ba yung mga benefits natin dyan? Okay. So, una yan, makaka-savings ka, magkakaroon ka ng savings at the same time, makaka-discount tayo sa mga financial services, meron tayong access, privileges, income, protection, unlimited education, investor ka na agad, gusto mo makapag-travel around the world, may rewards, may lifestyle, may support, at pinakamaganda rito yung community, no? Pag IMG member ka.
Okay? So be part of the new industry to help Filipino families. Ano nga ba yung mga benefits natin pag tayo po ay nag-enroll sa IMG tulad ko, tulad ng mga IMG kapamilya natin? Okay? So una-una, number one na benefit natin, kung pangarap mo makapag-ipon ka na, pangarap mo magkaroon ka na ng investment, eto na yung solusyon sa pangarap mo, eto na yung kasagutan. Dahil once na nag-enroll ka, nagpa-member ka sa IMG, automatic po meron ka ng 1,000 pesos ng initial investment sa iyong PDF account na pwede natin itong convert doon sa ating mutual fund. So, pwede ka nang maging mutual fund investor. No, yan po yung kagandahan. So, ibig sabihin, OFW ako, nag-member ako sa IMG, automatic investor ka na. Okay? So, nasa Pilipinas ako, sabihin natin, partner ako, nag-enroll ako sa IMG, automatic saver and investor ka na. Alright? Pangalawa, hindi ka lang investor. Bakit? Meron ka pang additional na 100,000 pesos accident insurance. So, pag member ka pala ng IMG, pag namatay accident, may 100,000 na makukuha yung family natin. No, kapag nasa Pilipinas, hindi lang yun. Meron pa tayong burial benefit. Wala ka ditong babayaran monthly. Instant, meron ka ng 50,000 burial benefit. Kasama yan sa benepisyo mo bilang isang IMG member. And you know what? Kapag OFW, nag-enroll sa IMG, automatic merong additional na 500,000. So, ibig sabihin, para sa kalaman ng lahat, OFW ka, nag-enroll ka sa IMG, automatic po, 600,000 pesos ang iyong accidental death benefit plus additional 100,000. So pag OFW, 150,000 ang iyong burial benefit. Hindi lang yon, meron pa tayong benefit na accidental medical reimbursement benefit up to 100,000. Kaya kung meron kang kamag-anak, kakilala, kaibigan na nasa abroad, OFW, o kaya sa mga OFW na lang dito ngayon, ito yung napakagandang benefits. Kung wala kang benepisyo sa isang company mo, okay, sa pinagtatrabahoan mo, why not? No? Na mag-enroll ka sa IMG para lahat ng mga benefits na to meron ka. Acts of terrorism, 600,000. Pag nadamay, namatay sa gera, may 600,000 na makukuha yung family kaysa wala. Di ba? And unprovoked murder and assault, benefit number 8, another 600,000. Then, accidental disablement benefit, ito yung pag na-aksidente, naputulan ng daliri, merong claim. And advantage ng isang OFW, no? Meron na tayong repatriation services. Okay? Yan po yung isang napakagandang benefits, no, para sa ating mga OFW. Then benefit number 11, pwede kang maging certified associate financial planner. Benefit number 12, libre na lahat ng mga check-up natin sa ating mga Kaiser Medical Center. Discounted tayo sa ating pagdating sa medical services. Ganon din po ang ating immediate family. Then benefit number 15, pag nagsasalamin ka, libre ng 2 frames, libre ang check-up. Lens lang yung babayaran mo. At the same time, meron tayong legal assistance program. Gusto mong kumausap ng lawyer, pwede po, libre yan. 45 minutes per session, 2 session every year. Then, meron ka ng authority na makapag-share ng ating campaign at makapagbahagi din ng 20,000 accident insurance sa lahat po ng mga matutulungan natin. Pag IMG member ka na, nasa Pilipinas ka man or nasa ibang bansa ka, meron ka lang access na magkaroon ng ating e-book, sa ating mga financial video book, ganoon din po sa ating financial workbook. Sa ating financial workshop, no? Meron ka ng access from workshop 1 to workshop 5 dito ako nagkaroon ng realization nung naka-attend ako ng workshop dito sa IMG. So libre na yan. Benefit number 26, pwede kang maging life license agent. Meron na tayong libreng financial check-up. Mamaya papahapyawan natin yung financial check-up sa lahat po ng mga interested. Then of course, ang IMG po is a financial brokerage company. Meron na tayong access sa ating mga different financial services tulad ng Kaiser, Manila Bankers Life, and libre na po lahat ng mga investment seminars. 0% every time na magdagdag tayo ng ating investment. Meron din tayong direct trading at kapartner natin na dito ang Palawan. And of course, no, benefit number 34, kasama rin dito Memorial Concierge Service sa pamamagitan po ng Everest. Meron tayong marketplace,
IMG Movies, discount sa ating mga non-life insurance, ganun din po sa real estate, ganun din po sa pagpapagawa ng will and trust or corporation, ganun din po sa pagbili o pag-purchase ng ating brand new car. Pag IMG member ka, makaka-discount po tayo sa pag-purchase ng ating car. And pwede po natin gawin ang business part-time man or full-time o kaya ay career natin, no, tulad ng ginawa ko, and makapag-travel around the world ng libre. Yes, totoo po yan. Libre, makakapag-travel ka around the world because of IMG. No? Then, magkaroon ng world-class recognition tulad ng pins, tulad ng SMD watch, maging millionaire ring earner tayo, magkaroon ng Rolex watch, free card, free healthcare, napakalaking bagay. No, lahat yan libre, no? Lalo-lalo yung healthcare na yan. Okay, which is binibigay ng IMG. Pag nag-qualified tayo, meron kang free healthcare. Then, pag nag-member ka, of course, meron tayong username and password. No? Meron tayong coded password. Updated tayo daily. May NeuraCash, parang GCash or PayMaya yan. Exclusive yan sa mga IMG members. Then, yung ating Dominate tool. Okay, meron na itong 9 powerful features of Dominate. Number 1 dyan, no? Yung pag-create ng website, libre na. Paggawa ng email marketing, kasama pati affiliate links na libre na yan, gagamitin mo na lang, isi-share mo na lang, no, yung mga links, QR code, live webinar, pre-recorded webinar, survey, events, stat report, mentoring, nandyan si Jomar Hilario, pagdating sa ating digital marketing, at si Alan Go na nagtuturo sa atin, no, ng ating content copywriter. And first, another benefit ng isang OFW, yung pagkakaroon ng exclusive na Visa card at yung maka-attend sa ating mga exclusive events international. Okay? So, yan. So, right now, no, napakarami natin mga natulungan. No? It's more than 17 million na yung mga natutulungan natin, no, when it comes sa ating financial literacy campaign. And congratulations po sa lahat po ng mga nandito right now, dahil kabilang na din po kayo dito, no, sa 17 million na mahigit na natutulungan natin. And you know what? Ang kagandahan po sa IMG ngayon, lalong palaki ng palaki, no? So, ito yung ating healthcare sa pamamagitan ng Kaiser, life insurance, non-life insurance, at ang kagandahan po ngayon, ano, ang IMG po, para sa kaalaman ng lahat, meron na po tayong sariling bangko. Okay? Iyan po yung MSB, Malayan Savings Bank. Alright? Then, of course, yung ating investments sa stock market, real estate, and other allied financial services. Ano bang ginagawa ng IMG? No, tinutulungan ng bawat Pilipino, changing people from spenders to savers. Sino ba dito yung nasanay na puro gastos? Baka naman, no, gusto mong maging savers, no, maging investor para hindi lang puro gastos, no? Creating wealth for families, ito po yung napakaganda, no, na benefits natin pagdating po sa IMG, right? Then, ano yung kailangan natin sa mga napakinggan natin? Of course, no, the best yung makapag-take tayo ng action. Laging tatandaan, knowledge is power, but applied knowledge is more powerful, no? Yan yung tinuturo natin. Okay? So, do something today that your future self will thank you for. Okay? Yan po yung napakaganda, no? At lagi nating tatandaan, kahit anong excuses mo ngayon, no? You will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse is, one thing is for sure. Ano yun? You will get old next year. Walang makakapigil. Tumatanda tayo every year. Ano pa? You will eventually retire. Magre-retire tayo. Sabi na natin kanina, sa challenging future. Walang forever pagdating po sa trabaho. And you will stop making active income. No? Then, thus, be prepared to the 3 ifs. Ano yung 3 ifs na yun? Yung what if I die too soon? What if I live too long? And what if I get sick? Okay? Remember the solution. Okay? And yung solusyon natin, yan, yung binibigay po ng IMG, ganun din po ng ating Kaiser. Okay? So, number 2, we build a solid financial foundation. So, makikita yung sa libro, no, yan yung ating solid financial foundation na sinasagot na din po yan, no, ng IMG. So, number 1, yung healthcare, nandyan na yung ating Kaiser. Number 2, yung protection, nandyan na yung ating mga insurance. Number 3, debt management, pwede mong gawin ng business para makatulong, mabayaran mo na yung utang. Then, mag-build ng emergency fund.
and yung ating investment na pwede na natin yung magawa sa ating mutual funds. Okay? So yan, weekly na meron tayong income pag ginawa natin yung business, no? Kailangan increase yung cash flow. So kung baon ka sa utang ngayon, kulang na kulang yung income mo, then ito yung napakagandang opportunity na naghihintay para sa iyo. Right? So environment, community, join our crusade in 70 countries. Grabe, no? 70 countries all over the world. Makikita niyo po dyan, no? Yan po yung ating mga convention in different countries. Kasama po tayo dyan. So kung pangarap mo din na makasama ka, no, makasama ka namin sa mga travel din, eto na yung magandang pagkakataon. Okay, be with the group of savers and investor. You can join us here in IMG. All right? So, what's next? Simply, follow this four step. Number one, para sa mga first time na naka-attend, okay, grab nyo na yung opportunity na magkaroon kayo ng free 20,000 accident insurance. Okay, check nyo dyan. Okay, hingin nyo po yung membership benefits checklist sa mga nag-invite sa atin. And of course, yung ating financial blueprint, no? Actually, kung interested po tayo when it comes sa financial blueprint, pwede ko po itong pahapyawan, ano? How financially healthy are you now? Okay? Pagdating sa ating financial check-up, no, sa lahat, no? Para po sa lahat. Okay? Pagdating sa financial check-up, first, no, hindi naman agad bibigyan ka ng gamot. Sa literal, pag pumunta ka sa hospital, okay, hindi ka lang agad bibigyan ng gamot. Of course, tatanungin ka muna ano ba yung mga sakit mo. And of course, ganun din when it comes sa financial check-up. At least, alam natin saan napupunta yung kinikita natin. Di ba? Baka mamaya mas marami na yung gastos mo sa luho, no? Yung utang mo, baka baon na baon ka na. Para at least mabigyan natin ng solusyon, no? Lalong-lalo sa mga may utang, no? Ito pa simpleng pahapyaw lang sa ating financial check-up. Ito po mas maganda pong gawin kay individual. Okay? So at least kahit paano magkaroon tayo ng realization and ma-apply natin yung mga natututunan natin how to start your savings and investment. Gusto mo ba na makapagsimula ka na rin ngayon, no, sa iyong savings and investment by applying yung abundance formula? Ano ba yung tinuro natin kanina? Abundance formula. Yan yung 10-20-70 rule, di ba? 10% para kay God, 20% para sa savings and investment mo, para sa sarili mo, at yung 70% para yan sa iyong lifestyle. Okay? Yan din yung reason na which is para at least kahit papaano magkaroon tayo ng realization and makapag-start na din tayo right now. So by applying the abundance formula, magkano monthly income mo? Kaya sa lahat po ng mga nandito, at least kahit papaano pwede kayo sumapart, no? Magkano monthly income mo? Sulat mo na ngayon. Compute mo na. Okay? So, multiply mo ng 12 months. So, magkano monthly income mo? Multiply it into 12 months. Para saan? Para at least malaman natin magkano annual income mo. Sino po nakakaalam paano mag-compute ng annual income? Meaning to say, napakahalaga po na alam mo yung annual income mo para hindi ka lang magpo-focus doon sa kinikita mo monthly. No, dapat alam mo magkano annual income mo. Okay, para at least kahit papaano, okay, makikita mo magkano yung kinikita mo sa loob ng isang taon. So paano ba yung formula? Sample, 40,000 monthly income ko. Multiply by 12 months, magkano ang annual income ko? 480,000. So sa madaling salita, kung ikaw kumikita ka ng 40,000 ngayon, sa isang taon ang kinikita mo 480,000. Okay? Now, pag 40,000, magkano dapat yung ating life insurance? So kung 40,000 ang iyong monthly income, dapat meron kang 4.8 million, no? Dapat meron kang 4.8 million na life insurance. Okay? So tandaan, so yan, pwede yung sundan yan, no? At least kahit papano meron kayong idea. Alright? So yung 40,000, okay, times 20 years, or times 20%, yan naman dapat yung retirement fund mo pagdating ng panahon. Okay? So, eto, no, yung 20% na yan, okay, eto dapat din yung kailangan nating ipunin. So, kung 40,000 times 20%, that is 8,000. The question is, kaya mo bang ipunin yung 8,000 every month? Kung kumikita ka ng 40,000, magkano monthly income mo ngayon? Kung 20,000 times 20% mo, kung 30,000 times 20% mo, yan yung dapat kailangan nating ipunin every month, no? Yan yung lalagay natin sa savings and investment natin. Remember, no? Yung ating X-curve concept, yung solusyon dun sa tatlong if natin sa buhay. Okay? So dito meron tayong sample. Papahapyawan ko lang to, no?
Ito yung ating blueprint. Ang blueprint natin si Kat Chulo. Okay, so ang monthly income niya is 40,000. Magkano dapat ang annual income niya? That is 480,000. Okay, magkano ang life insurance niya dapat? That is 4.8 million. Okay? Yan yung tinatawag natin income replacement. And si Kat Chulong, magkano yung 20% ng kanyang monthly income? 40,000 times 20%, that is 8,000. So yan yung iipunin natin. No? Dito makikita natin, mapro-project natin, after 20 years, magkano na yung pera mo. Okay? So nag-start siya at the age of 30. Kailan siya dapat magre-retiro? Ito, maganda to kasi 30 years old siya nag-start. At the age of 50, gusto niya nang mag-retire. So, i-compute natin, no? Magkano ba yung magiging retirement niya at the age of 50? So, 8,000. So, doon sa mga Kaiser plan natin, okay, pwede siyang mag-start, no? Doon sa ating K100 plan. Mostly, no savings, no? So, pwede siyang mag-start doon sa ating K100 plan. Yung ating K100 plan, monthly, that is 5,882. So, kukunin natin yung 5,882 doon sa kanyang 8,000. So, yan yung iipunin niya. Okay? So, for 20 years, yung 5,800, that is 1.1 million na. So, magkano yung natira? 8,000 less 5,882. Okay? So, yung natira na 2,118, ilalagay din natin yan sa mutual funds. Okay? So, after 20 years, that is 2 million. No, that is 2 million na. Now, yung itong 5,882 na to, 7 years lang itong pag-iipon na. So, after 7 years, yung 5,882 niya, ilalagay pa rin doon sa mutual funds. Okay, for 13 years. So, 5,882 for 13 years, yan po ay nagkakahalaga yan po ay nagkakahalaga ng 2.2 million. So, pag-compute natin yan, after 20 years, no, pag pinagsama-sama mo yan, meron siyang 5.4 million pagdating niya ng 50 years old. So dito, makikita na natin yung investment na ginawa natin sa Kaiser at saka sa mutual fund. So, possible, pagdating ng 50 years, no, pagdating ng 50 years old niya, meron na siyang 5.4 million. So, makikita mo agad, maliwanag, no, na pagdating mo pala ng 50, ito na yung magiging retirement mo. Alright? Then, pagdating sa ating retirement fund, magkano yung kailangan niya? Okay, times 20, yung annual income, 480,000 times 20 mo, that is 9.6 million. So, ibig sabihin, pag nag-retired ka pala, no, ito based to dito kay Katchu lang, 40,000 yung kanyang kinikita. Ang annual income na is 480,000. Based doon sa ating formula, times 20%, times 20 years, okay, that is 9.6 million. So, kailangan. So, magkano yung pera niya today? So, 55.4. So, 9.6 less 5.4, okay, magkano pa yung kulang? So, nasa 3.6 million. Sabihin na lang natin. Yung 3.6 million, kung gusto mong madagdagan o kung gusto mong masolve yan, pwedeng gawin yung IMG business. At yung natitira na yan, so pwedeng sagutin na yan ng ating IMG. So, masarap na pagdating mo ng retirement, meron kang 9.7 million. Okay? Now, which is nakapasok yan sa investment, and let's say kumikita yan ng 10% per annum, that is 979,000 pesos yung kikitain ng 9.7 million mo. Kung i-divide mo yan sa 12 months, nag-average po yan ng 81,000. So sa madaling salita, pag nag-retired si Kat Chulong at meron siyang 9.7 million na nakalagay sa investment, so ibig sabihin at kumikita yan ng 10% per annum, that is nag-average ng 81,000 per month. So, wala na siyang trabaho, retired na siya, pero meron pa rin siyang passive income. So, yan yung isang solusyon. Nakita nyo ba na pwede palang mabigyan, no? Pwede palang mabigyan ng solusyon na yung iba nawawalan ng pag-asa. Ay, hindi ko kaya yan. No? Hindi kaya kapag walang magtuturo, walang magme-mentor, walang mag-guide. Kung aasa ka lang dun sa monthly income mo at aasa ka lang dun sa sinabi mo na hindi mo kaya, hindi mo talaga magagawa. Okay? Yan yung advantage pag IMG member ka.
Okay, so yan yung mga formula natin when it comes to income replacement, retirement fund, no? Ito another sample, si Marisol, 16,000 lang yung monthly income niya, no? 27 years old siya nagsimula, pagdating ng 47, pag ginawa niya to, meron siyang 1.9 million. Okay, so ito pwede natin itong magawa individually, no? Mas maganda po pag individual. Okay, so at least nandyan po yung ating mga formula, maliwanag po, no? Yung based dun sa compounding interest dito po natin kinukuha. Meron na po tayong naka-ready-made no, ng mga computation. Okay? So, ano yung total financial solution natin? Level 1, number 1 yung ating Kaiser. No? Sinasagot na ang ating Kaiser 3-in-1. Pangalawa, yung ating Manila Bankers Assurance. So, pag IMG member ka, another investment, yung ating Manila Bankers, no? Pwede kang mag-ipon, plus naka-insured ka ng 1 million, 2 million. Then, pangatlo, mutual funds, which is given na yung mutual funds natin pag IMG member ka. So, yung solusyon na hinahanap natin no, para sa lahat na naghahanap na at gusto makapagsimula, no, tulad din namin before, eto na yung napakagandang solusyon na meron po tayo sa IMG para makapag-build po tayo ng ating tinatawag na solid financial foundation. No? Dapat merong plano no, para magawa natin ito ng tama. So, start building now. Okay? Dream big, set goals, and napakahalaga, take action. Okay, so the question is, how financially healthy are you now? Alright, so once again, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, so why did I join IMG? Baka ito din po yung reason mo. Okay, ano ba yung top 10 reason natin? Yan po yung nagpa-join sa atin sa IMG. And payong kaibigan, payong kapatid para sa lahat, the best time to start is now. Thank you so much. Laging tatandaan, you will never win if you never begin. Be a winner, win-win ka sa IMG. Again, ako po ang iyong IMG kapamilya. My name is Winifred Pungan Asuncion Jr. And dako po na po tayo sa ating Q&A. So maraming salamat po sa inyong lahat. I hope na natuto po tayo at eto na yung magandang opportunity para makapag-start na din po tayo. Thank you so much and proceed po tayo sa ating Q&A. Thank you and bye!